Welcome po sa galing sa Bohol, galing sa Cainta. Meron pa bang iba? Okay, welcome ate. Good to see you. Kaya. Okay. So ngayon po natupad ang isa sa mga panalangin ko. Yan, na talagang mangyari ang panahon na ito. Yan. Si Sister Glo din, sabi ni Sister Glo, bakit hindi mo imbitahin si ganito, si ganyan? Sabi ko, mahirap gawin yan kasi busy tao yun. Kaya lang, dumating po yung time, siyang nag-message sa akin. Napupunta siya dito, ayaw niya actually na iwanan yung church nila, gaya ko, di ba? Pagka ayaw kong iiwanan kayo ng ganun-ganun lang. Siya ganun din. Pero, yan, nilagay sa loob niya, sa heart niya, na makita tayo dito. Amen? So, ang magluluto at magpapakain para sa inyo, sa atin, ay galing sa Amerika, galing sa Bicol, galing sa Bohol. Kaya po siya ay multilingual. No? Ang daming salita. Kaya walang magpo-problema kung mag-i-interpret ko. Okay? So, huwag ko na patatagalin. Baka hapunin tayo dito. Tinatawag ko po ang aking kapatid, kuya at kapwa manggagawa ng Panginoon, si Kuya Pastor Ray Vandingo. Hindi po siya galing sa Israel. Mukha lang. Salamat Kuya John, Pastor John. Hindi naman siguro kailangan ng microphone, no? Malakas na ng boses ko eh. Okay lang sa inyo, hindi na kailangan ng mic. Marinig naman ako, no? So, papatayin na lang natin to. At ibalik natin kay nandito na siguro, no? Amen. Tatabi ko lang din to. Oops. Amen. Magandang umaga sa lahat. O sa mga Bisaya man dyan, mayang buntag. Mga Bicolano naman, maray na aga. Ulitin ko lang yung sinabi ni Kuya Pastor John. Kuya Pastor rin ang tawag sa akin. Susubukan ko talaga na kung ano man yung langguhain na pumapasok sa kaisipan ko, medyo mabot na tayo sa edad na ng kung ano man pumapasok, yan yung lumalabas. So, ako po ay isang Bicolano. Ako po ay masasabing isang Tagalagero. Mga Tagalog. At itong last na ng halos 9 years po, matuturo naman kahit paano ng gamay na ng Bisaya. So, ang hindi ko siguro may shoot na yan is yung mga Arabo, yung mga Enchek. Pero kung gusto nyo, sabukan na natin eh. Hindi naman. So, actually, sa totoo lang talaga po, yung asawa ko lang naman ang in-English ko eh. Pero Tagalog din rin siya eh. Kahit paano, medyo pangmukhang cartoons yung Tagalog niya. Pero kahit paano, nagtatagalog din po. Kahit Pilipino po yung lahi niya, pinanganak siya sa States at lumaki naman doon. At baliktad po kami. Siya yung kulay brown, ako naman yung kulay rainbow. Ay, rainbow. Kulay white. Hindi naman ako ganun ka-white. May mas paputi pa siguro sa akin dito eh. So anyway, magandang umaga ulit. At malaking opportunity po na ayoko naman sabihin, in-invite ako, kundi parang halos na-invite ko yata yung sarili ko eh. Pero binanggit ko naman kay Pastor John na kung halimbawa lang, may availability, gusto ko sana talaga, kasi tumabat po yung kasama namin, yung kauba namin, yung kaiba namin, tatlong language, grabe. Yung ano yung kasama sa English? Ano yung kasama sa English? Kasama? Yung companion, yung companion namin nagagaling Bicol, nagbisita po sa Bohol. Kasama ng asawa ng kapatid ko, si Kuya John. Na-meet niyo po si Kuya John. Yung panganay ni Tate Rab, na naiwan lang po sa oven. Medyo nasunog yung balat. At nakita niya si Pastor Rab, nakita niya si Pastor John. Pero yung isang kasama namin doon, si Nanay Edna, for more than 12 years na po, doon nakatira sa Bicol. Tapos na yun, kilala niyo na si Leander, si Yang, si Tina, si Pen. Sila po yung pinaka-partners ko dati sa ministry at ngayon magiging partners na ulit. Pero si Tina at si Tisali pupunta na ng Bohol para mag-attend po na ng women's conference namin. Tapos sinama si Ninang Edna.
Tapos na yun naman, pinaiwan na lang doon si Ninang sa amin. So halos 3 months na. Tapos tumapat lang talaga si Pastor Rob at si Nanay Chris. Sa loob na ng 1 year, hindi nakauwi si Nanay Chris dito sa Pilipinas. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay tapat. At talagang grabe. Kaninang madaling araw po, dumating sila galing Amerika. At hinatid namin si Ninang sa kanila para makauwi na rin sila sa Bicol. So, kanina mga alas 7:30, dumating na rin po sila sa Birac, sa Catanduanes. At kaya, iyan po yung reason kung bakit ako nagpa-Manila. Sa totoo lang talaga, kahit bayaran mo pa ako, hindi ako magpapa-Manila. Masasabi ko, hindi naman sa nag-ano, pero mga baliw po kayo kung dito kayong gusto tumira. So, hindi naman sa ano po, hindi naman sa bastos na baliw ha, pero kayo ay mga ibang klaseng... Grabe, pag baba pa lang namin galing Bohol, si Ninang Edna kasi, taga Manila din siya, taga Cainta. Buong buhay niya, Cainta, Manila, tapos after nagka-stroke siya, nakasama namin doon. So, bira lang siya pumunta ng Manila. Pero pag baba pa lang namin ng airport, di kanta no, traffic pa. Di kanta no, balik tayo. Medyo limitado po yung yung language niya, pero inisip ko rin yan. Bakit pa talaga tayo umabot dito sa Manila? Grabe, wala pang 5 minutes, parang asar ka na eh. Pero ito po yung gusto kong iabot sa inyo. Yung asar na yan, ito, na-share ko pa lang ito kay Leander kahapon. Yung asar na yan, yung asar sa traffic, asar sa mga electric scooters na yan, yung asar sa mga electric bikes, e-bikes na yan, yung mga tricycle, yung mga jeepney na nasa kaliwa, biglang tatawid doon sa kanan, yung mga taxi drivers, singit na singit. Yung mga asar na yan, pwede po natin gamitin yan sa kabutihan para sa atin lahat. Paano pa kaya yan? Kasi po last week po, yung pinaka-wali, yung pinaka-sermon po sa church namin, meron pong verses. Yung mga bagay na hindi mo kayang baguhin at yung mga bagay na kaya mong baguhin. Hindi yan po yung isi-share ko niyo, pero ibanggit ko lang. Sabi ni Kuya John kasi, Pastor John, hanggang alas 3 naman po tayo dito. So, maghanda po kayo. Kung gutom kayo para sa Panginoon, kung talagang kung gutom kayo sa Panginoon, talagang ipa-force feed po kayo. Di naman. So, ganito po, yung mga bagay na hindi mo kayang baguhin at yung mga bagay na kaya mong baguhin. Sino ba dito ay kaya magbago ng mundo? Sa yung sabihin natin, yung kabuong mundo, ikaw lang mag-isa, ibabago mo yung mundo. Imposible siguro. Sino ba dito kayang baguhin yung government natin? Wala rin siguro, no? Sa pamagitan na ng sarili, sa pamagitan ng one person, yung sarili mo, between you and God, ikaw lang naman yung kaya mong baguhin. Ikaw lang talaga. So yung verses, tingnan namin, kaya mo baguhin yung mundo, kaya mo baguhin yung kapitbahay, sa pamagitan ng Diyos, amen, oo. Pero sa power mo, wala kang magagawa. As in, wala talaga. Hindi mo kayang baguhin si teacher, si bossing, yung mga nag-drive dyan, hindi mo kayang baguhin yung traffic, hindi mo kayang baguhin yung mga taxi driver dyan. Pero kaya mong baguhin yung sarili. At dito talaga, yung asar na yan, pwede po, ibalik tarin. At grabe po, ang isang verse ko, siguro mababanggit ko to, siguro 400 to 500 times itong sermon na to. Itong Colossus 3:23. Araw-araw po sinishare namin to sa live namin ni Leander. Ang Colossus 3:23, madali lang naman po kabisado rin to. Kung ano man yung ginagawa mo, hindi exact ito yung translation ni Pastor Ray. Kahit ano man yung ginagawa mo, whether sa salita o sa gawa, gawin mo to para sa Panginoon. Sino dito magkakasala pag yung ginagawa mo is para sa Panginoon? Wala siguro, di ba? Masasabi mo, hindi naman ako perfect nagkakasala naman ako Guys, kung sinabi ni Jesus, yung kinanta kanina, you are holy. 2 songs na back to back pa yung holy. Ano yung sinabi ni Jesus? Be holy for I am. At hindi yung mabutas na damit holy, kundi banal. Banal si Jesus, banal ang God. At sinabi niya, hindi niya sana sasabihin yan sa atin pag hindi natin kaya magiging holy. Now, sinabi po sa Bible, walang matuwid, kahit isa, walang righteous, walang holy. Pero sa kabila niya, bakit sinabi naman ni Jesus na you be holy because I am holy? Ibig sabihin,
the more na ginagaya po natin si Jesus. Amen? The more na natin magagawa yung mga bagay na gusto ni Jesus. Na ulitin natin, sabi daw sa John, sabi daw kung talaga mahal mo ang Diyos, kung mahal mo ang Diyos, sabi daw gagayahin mo yung ginawa ni Jesus. Kung mahal mo si Jesus, gayahin mo yung ginawa niya. Kung ginagaya po natin si Jesus, hindi po siguro tayo magmumura, hindi siguro tayo magbabato ng plato sa asawa natin, or iisipin na gusto natin patuloy ng asawa natin. Sino? Hindi lang plato, ha? Sino dito ay chichismisin yung yung kapitbahay? Sino ba dito ay magsisinungaling? Sino ba dito ay mandaraya na ng yung halimbawa sa pagdating sa pera? Kasi, di ba naniniwala tayo na ang Diyos ay nakikita ng lahat? Yes. Ito siguro isa sa kinakalimutan natin araw-araw. Lahat ba tayo nagkakasala? Pati mga pastor? Amen, mga kayo John. Ang mga pastor nyo, nakakasala naman din. Nakakasala naman din kami. Pero, salamat sa biyaya ng Panginoon at salamat din sa mga puso ng mga pastor at mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, na tayo ay pwedeng lumapit sa Diyos, humingi ng patawad, at pwede na mag-move forward. Huwag natin sa move on. Ma-move on, parang napaka-worldly naman. Mag-move on ka naman dyan. Nag-break pa lang. Mag-move on ka. Nawala sa trabaho. Mag-move on. Huwag naman yung move on. Move forward. Sabi sa Biblia, di ba, paangat ng paangat dapat tayo kay Kristo. Okay, ang Kristiyano, dapat move on. Pero yung idea na, ayoko rin yung sabihin na level up. Kasi level up, parang mag-level up ka naman dyan. Mga ganun. Mahirap niya. Pero yung level natin kay Lord, paangat na paangat na paangat. Now, hindi po ito turo ng Jehovah's Witness at yung mga Mormon, ha? Ibang level naman yan na may 7 langit, na mga ganun. Hindi po yan yung pag-usapan. Yung level up sa atin sa Diyos, guys, is napakadali lang talaga. Every day, ano dapat binubuksan? Every day, ano ba dapat ginagawa? Okay, kapag tayo na mamuhay sa pamagitan ng Word of God at sa prayer, may imposible pa ba? With God, nothing is impossible. Now, sa pamagitan ng Word of God at sa prayer, bakit kaya sinabi ni Jesus, pray without ceasing? Hindi yung sisig na bibili-bili sa ha? Iba naman sisig yun eh. Ceasing. Hindi yung seasoning sa Hindi rin, iba naman yun. Yung ceasing is, hindi tumatigil sa pag-pray. Bakit kaya sinabi ni Jesus yun? Ulitin natin yung sinabi kanina. Hindi pa to yung word, Hindi pa to. Ito, ay sinasabi ko yung inaanak namin si Aubrey. Intro pa lang yan, Pastor Ay. Hindi naman intro, kundi ito yung encouragement. Libre po ito. Hindi naman. Ang salita ng Diyos, libre. Ito ay encouragement lang bago pa tayo mag-share. Balikan natin yung sinabi kanina. Kung sino yung sinasikap na gayahin si Jesus, kung sino sinisikap nila na gawing magiging banal, makakaiwas ba sila sa kasalanan? Okay, so yan po yung reason kung bakit sinabi ni Jesus na pag-isipan mo na mabuti, pray without ceasing. Kasi kung nasa gitna ka ng gusto ni Lord, kung nasa gitna ka ng prayer, kung nasa gitna ka ng nagbabasa ng Bible, sa gitna ka na nakaluhod ka sa Panginoon, physically or mentally ba? Kasi sa trabaho, di ba, hindi ba big prayer, oh Lord! Di ba? Kailangan nasa quiet ka time ka lang. Pero dito sa loob, puso at kaisipan, pwede ka yung honor mo is nakaluhod ka spiritually. Kung ginagawa mo yan palagi, makakaiwas ba tayo sa kasalanan? Amen. Ano yung number 1 reason kung bakit tayo nasa-separate kay Jesus? Kasalanan. So, kung yan lang yung nakaka-separate sa atin, ano dapat yung iwasan natin? Pwede po ito, malakas ng boses dyan. Ulitin ko lang to hindi ko pa nasabi pala. Ito yung pinaka-sinasabi po sa church namin na si Pastor Rai, hindi po galit na mag-sermon, kundi passionate po. May mga damit na gustong gawin ng mga youth sa church namin na si Pastor Rai hindi galit, kundi passionate po. Ito po kasi gusto kong iabot sa inyo. Kapag tayo ay nagbibigay ng Word of God, hindi talaga dapat galit yung kasama. Or galit yung kung paano natin pinapakita sa mga tao, mukha sa mga tao. Kundi dapat talaga passionate. Kasi si Jesus ba, yung namatay para sa kasalanan nyo, hindi ba siya passionate? Ang tawag doon?
Yung pagkakaano ni Jesus, hindi ba yung parang, ano siya, oh, kung kailangan, sige na. Hindi. Hindi rin siya galit na, ay, ito na ako. Kundi talagang grabe. Meron po yung akong kasamang pastor, sabi niya, kung kaya siguro ni Jesus, siya pa nga yung nagpako ng mga pako sa cross. Kasi sabi daw, sacrificially, pinahiga yung sarili. Yung iba, nagdudura, nagsisipa, yung dalawang kasama, habang pinapako, nagwawala. Si Jesus pa nga nagbuhat na ng sarili niyang cross, siya pa yung nailagay yung sarili niya. Hindi galit, pero hindi naman din, okay, kung kailangan, kundi passionate po. So ako, pag-share po ng Word of God, huwag po kayo matakot, hindi po ako galit. Ako ay, ito sa pagiging mga pastor dito, may something talaga na nangyayari pag binubuksan natin yung power of God. Amen? May something na nangyayari sa puso mo yung time na nagbago ka. Ang tanong talaga is, araw-araw ba, pinabalikan ba yan? So pwede po, kung halimbawa magtanong ako, huwag po kayo mahiya na isagot. Isagot din ako kasi mas maganda po, ang church ay talaga sabihin natin is a cooperation. Ito ay po sa Bible, kung babasahin natin po kung ano yung pinaka-style ng church, hindi lang po may isang pastor ay nagtatayo sa harap na ng church, sabi, ito yung gagawin, tapos yung mga tao. Kundi sabi yung church noon, may isa nagbabasa ng scripture at lahat. Sino kasama sa lahat? Tayong lahat. Hindi po rocket science question yun. Mag-gets natin yun. Kasama tayo doon sa lahat. Sabi daw, lahat ay nag-uusap, nag-explain, nagtatanong kung ano yung binasa. Kung matingnan natin sa Bible, wala naman po doon nakasulat kung ano dapat yung church building. O kung saan yung church building. O kung dapat may church building. Sinabi ng Biblia, ikaw mismo ang templo ng ng Panginoon. Ikaw mismo yung church. Kung pumunta ka ng school, kasama mo yung church. You are the church. Amen. Hindi po yung building. Lalo pa, guys, hindi natin alam, itong building nito, baka next year, wala na kayo ito. Baka next month, wala kayo ito. Di ba? Like, hindi natin masasabi kung hanggang kailan to. Na ito, blessing ni Lord. Amen? Pero dapat palagi tayo ay always ready to level up. Amen po ba? Amen. Huwag po tayo matakot sa change. Huwag po tayo matakot sa may pagbabago. Kasi sabi nga, yung isa pang pastor, yung host, kung kayo nagbabasa ng mga pastor na nauna na, ito si Smith Wigglesworth, sikat na ng preacher noong early 1900s. Amazing po. Siya po yung pinakamaraming recorded miracles ang nangyari sa buhay niya. More than 400 plus miracles na nasa pamagitan, siyempre ni Lord, ginamit ni Lord siya. More than 400 recorded miracles. As in yung asawa niya namatay at habang pinapapray niya, nabuhay. At hindi lang one time yun. Marami po siya nanaprayan at grabe yung ministry ni Smith Wigglesworth. Pero meron po siyang isang sinabi. Na ito papasok na po tayo sa word. Pero ito yung sinabi niya. Kung tayo everyday, pag hindi tayo lumalapit kay God kahit paano, like nagmo-move forward, ayaw ko na move on, ayaw kong level up kasi paano naisip ko na, shakies ba yun, Greenwich? Mag-level up ka naman dyan. Pinapakita ko po yung edad ko. Mga 40 and above dyan. Yung mga yung level up, iba na yun. Pero pag spiritually climbing, di ba, every year, kung Kristiyano po tayo, 1 year closer to God. Amen po ba? Yung mga nagba-birthday dyan, huwag kami isipin tumatanda ako. Guys, ang edad ay numero lang. Ikaw mag-choose kung ano yung magiging feeling ng katawan mo. Sa total lang talaga, kung magpapabigay ka sa sakit, o kukurang ka talaga ng sakit. Grabe, itong meron akong na iba na yun, grabe, daming pinuputan. Yung sinabi ni Smith Wigglesworth, sabi niya, if everyday hindi kayo lumalapit sa Diyos, hindi kayo nagbabasa ng Bible, makinig po tayo mabuti kasi lahat po tayo matatamaan dito. Pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, at hindi tayo lumalapit kay Lord, sabi daw ni Pastor Smith, para tayo ay nag-backslide. Pag-isipan mo, grabe naman yan, harsh naman yan. Hindi. Kasi kung hindi tayo naglumalapit kay Lord, saan tayo lumalapit? May langit, may imperno. Wala pong rainbow.
Wala pong purgatorio. Sorry. Sa mga dyan, baka meron sa atin na, wala po eh. Wala pong nakalagay sa Biblia eh. Itong last na month na to, 4 po na mga wake, mga borol na nagawa namin in this past month lang. 4 po. At para talaga usually sa mga ibang faith ba? Catholic o may mga iba. Pero grabe, ang isip kasi turo ng kultura, alam na natin, tayo mga binago na ng Panginoon, nabasa na tayo ng Bible, wala po dito nakalagay purgatorio eh. Pero, ito po yung tinuturo ng mga pare. At tinuturo pa ng mga pare kung mayroon kang gismil dyan. Bigyan mo ako. Ila-level up ko yung mga prayers ko para sa, yung minamahal nyo sa buhay, para makapasok siya. Grabe, umabot na ng 25K. Kung hindi nyo alam, pwede mo po puntahan yung Catholic Church at tanongin yung pare, magkano kung talagang gusto ko i-share si Papa makapasok na lalaki. Bibigyan ka po ng presyo. Hindi ako nagbibiro. Totoo po ito. Lalo pa sa mga probinsya, naku talaga, mukhang pera talaga yung mga pare. So, ito alamin natin. Kapag tayo ay hindi lumalapit sa Panginoon, there's only 2 ways, mga kapatid. Kung pinili mo sarili mo, pinili mo ba ang Diyos? Kung pinili mo yung sarili mo, sino yung tinatabi mo? Sino may hari ng mundo na yun? Satanas. Okay? Sabi daw sa Bible, kung kumampi ka kay Satanas, hindi ka nakakampi sa Panginoon. Hindi po pwede manira sa isang bahay ang liwanag at kadiliman. Hindi po pwede mamuhay sa isang katawan ang good and evil. Sabi daw, either choose mo si God or choose mo ang kaaway. Wala pong purgatorio na spiritual life din po. Either na kay God ka or nasa mundo ka. So sinabi ni Pastor Smith, grabe talaga ito ha, iniisip ko po to everyday. Kasi nga, kung hindi ko napasukan to, at hindi ko nalapitan ng God, si God, mamaya talaga, baka backslide talaga yung dating. Kasi sabi nga, every day, your mercies are new. Every day. Every day dapat talaga, it's a new day. Para pag tayo umabot yung kanta kanina, let everything that has breath. Kayo pa po, may breath. Kung wala dyan, magpa-CPR po tayo dyan. Worried ako kung meron eh. CPR, grabe, wag na yun. Yung mga baka hindi pa nag-toothbrush yung iba. Joke lang po. Ako ay medyo talaga may pakakasama na ng, hindi naman comedy, kundi ang Word of God may kasamang humor din po. Ang Diyos natin nagbigay ng laughter sa atin. So may mga serious times, oo, pero may mga times na pwede naman tayo mag-smile dyan. At yung mga iba dyan na nakatago yung mga smile ninyo, pag-isipan naman buti, hindi ko nakita yung mga smile ninyo. Ang Diyos natin ay hari po ng sakit. Psalms 91, wala po tayong tinatakutan ng sakit. Diba? Ang lahat ng sakit, kailangan po lumuhod sa Diyos natin. Walang sakit na makakadikit sa inyo, kundi dumaan muna sa Ama. Tandaan natin yan. Grabe, magbasa ka lang kayo po ng Job. Humingi pa ng permission para tirahin si Job eh. Hindi, walang roundabout papunta sa'yo. Kung ikaw ay anak na ng Ginoo, anak na ng Diyos, kailangan ng lahat na aabot sa'yo, kailangan dumaan sa Ama. Tandaan natin po yan. So ito po, kaninang umaga, pinapapray ko, kung ano yung gusto ni Lord. Kasi ako po ay isang pastor na ayoko po na gumawa ng sermon para sa church namin. Tapos yan po yung dadalhin ko sa ibang church, isi-share ko doon. Tapos pupunta naman ibang church, isi-share ko doon. Hindi ko po kaya, hindi ko po sinasabing masama yan. Pero sa akin, gusto ko po ng bawat Sunday, bawat place, bawat church, may panibago talagang message para sa church. At inisip ko talaga, sa loob po ng halos 20 years na po ako nagpapastor, parang kahapon lang po ako pinanganak eh. Yung katawan ko, more than 40 na, pero yung kaisipan ko po, siguro mga 3 years old pa lang. Hindi ko na i-explain kung paano sa loob na ng 20 years. Hindi ko na po grabe. So anyway, yung first time sa loob ng maraming years, nag-uusap kami ni Pastor June, na in-invite ko yung sarili ko sa church ninyo, pumayag naman siya. Sabi niya, kausapin ko yung mga council namin, pumayag naman. Sabi ko, sige. Na-share ko sa asawa ko, sabi ko, Rachel, grabe, first time ng ilang years, medyo, hindi naman kinakabahan, kundi, sabi ko, may konting butterflies. Sabi niya, bakit naman? Ikaw pa naman, Ray.
Hindi ka tumatahimik kahit tulog. Nag-message ka. Oo, talaga, grabe. May mga minsan, nagwawali po. Nag-sermon lang talaga habang nakatulog. Hindi humilik, kundi talaga nag-message eh. Sabi ni Rich, ang dami mong pwedeng i-share. Sabi ko, hindi kasi. Kilala ko si Pastor June. At even though matagal na hindi talaga kami nagsama, grabe, hindi nawawala yung hindi ko na-share yung mga dating kwento. Kasi mamaya talaga, maghanap po kayo ng bag. Hindi, joke lang. Yung connected pa rin kami. Kahit paano. Nakita pa lang kami na surprise na sa Catanduanes. I just happened na nandun ako. Kasi hinatid ko yung may bisita. Nakita kami, even though mga 30 minutes lang, woo, enough na sa akin yan na nagpalakas din ako ng heart. Kahit paano yung mga message namin na yon, grabe, parang wala lang. Parang balik na naman kami sa teenage, si Kuya early 20s. Yung feeling ba? Yung sabi ko, naku, papunta ako doon. Kilala ko siya, pero hindi ko talaga kakilala ang church. Ano yung masishare ko para matulungan sila, para palakasin ko sila? Ano yung masishare ko? More than 3 weeks ago na yun, di ba? So more than 3 weeks, busy po sa ministry sa Bohol. Kung alam niyo lang, ang kaaway ay ayaw talaga pag ang Word of God ay umaangat or nagmo-move forward. Amen? Ang kaaway ayaw niya pag may mga bagong believer. Ang kaaway niya ayaw yung mga baptism. Ang kaaway niya ayaw niya yung mga panibagong church building. Kami po, nasa umpisa pa lang kami na magsa-start po ng build ng bagong church namin. Sa 5 years na, nag-rent kami. May church kami. Mas malaki dito ng konti, pero kami lang gumawa. Tapos na yun, nakabili na kami ng lupa. So gusto ko talaga encourage sa inyo na wala talagang imposible sa Diyos. Ang Touch of Grace, yung ministry po natin, alam na natin, small lang siya compared sa mga malaking ministry dyan. Hindi na kailangan banggitin yung mga ministries na yan. Alam na natin, ang Touch of Grace, even though nasa, 7 or 8 churches, small lang tayo. Ang church namin sa Bohol is siguro right now, siguro mga 80 katao lang naman na nagka-church. During COVID, 120 plus kami. Tumubli po kami during COVID eh. Hindi po kami nagsara, kundi nadagdagan pa. Ang mga youth namin, over 60 to 70. Grabe talaga, ibang klase yung nangyari sa amin during COVID. Kaya talaga nagpakita si Lord na siya talaga yung naghahari sa sakit. Pero anyway, sa small na church na namin, somehow kumilos ang Diyos at nakabili kami ng lupa worth 6.2 million pesos. Wala po akong pera, kahit masasabi niya, puti ka naman eh. Anak ka rin, Pastor Rob. Si Tatay Rob, wala naman pera. Kung hindi nyo alam yan. Lahat ng mga bagay sa ministry po, ito ay mga blessings. At ito ay, sinasabi ko sa inyo, example talaga po, kung tayo magpasakop sa gusto ng Panginoon, walang imposible sa Diyos. Amen. Grabe. Kung may time talaga, dami kong gusto i-share sa inyo. Pero ito talaga, masabi ko sa inyo, naniniwala ko walang imposible sa Diyos. Ako po, hindi ko na talaga yung last time kasi pangatlong beses ko na dito eh. Pero bali yung mga dati times, bodyguard lang po ako ni Kuya Jun eh. Tsaka ni Dad eh. Kaya nag-worship pa tayo dito. Parang nag-worship kami dito dati. So heart ko talaga is worship eh. So anyway, yung ako po, yung kumashare ko lang sa inyo, ang faithful ng Diyos, ako po halos hindi nga nakatapos ng high school. As in talaga, reject po ako. Wala po akong pinasukan na Bible school or mga college, university. Wala naman akong safeguard na scholarship. Wala naman po akong, binanggit pa no? Wala po akong napasukan na kahit ano. Ako ay anak ng pastor pero matigas ulo. Umabot sa droga, umabot sa inom, umabot sa santukan, umabot sa barilan, umabot sa kalye. At anak pa ako ng pastor pero ako pa yung yun. Hindi ko na bambanggitin kung ano yun. Basta yun. At sa early years ko, sa 18 to 20 po, naging homeless pa ako dito sa Manila. Puti. Amerikano nag-homeless. Kung ma-share ko talaga sa inyo po yung testimony, abutin tayo ng talaga next Sunday pa. Pero yung gusto ko lang ipakita sa inyo is, wala talagang imposible kay Lord. Wala akong balak na magiging pastor. Wala akong balak na gusto ko na magturo sa harap ng tao. Bira naman.
Mga pastor, weh! Mga buhay niyan, weh! Grabe, nagpahirap sa church, tapos yung mga tao sa church, naku! Kayo, early kayo lahat. Mga provincial churches, ang bira, isipin mo, pinaghirapan mo yung message, ilang oras, ilang weeks, tapos ang tao sa church, pag amen mo na, tapos na ng message, sabay pumapasok sa church. Sukat naman yun. Or sabihin natin, ikaw yun nasa harap, kayo naman na nandyan. Mag-preach ka. Mga tao sa church, nakikita mo. Amen! Amen! Mia. Amen! Palagi ko sinasabi mga tao sa church, kung gusto mo makatikim, samahan mo ako dito sa harap, one service lang. At tingnan natin, kung magugustuhan mo talaga yung ganyan yung feeling. Kasi grabe ang buhay po ng pastor. Ngayon, after halos 20 years na po, papasok na po ako sa 20th year ko. Wala akong kaalam-alam noon yung pastor ng papa ko. Parang, yun lang, si dad, magaling magbasa, mag-encourage, magaling din sumipa na lang makulit. Kala ko yun lang yun. Hindi ko alam kabuhat-buhat na ng lahat ng problema. Grabe, kung kala mo ikaw lang yung nakikikwento sa pastor ninyo may problema, isipin mo yung mga iba rin. Lumalapit din kay pastor, Pastor, di mo alam na pastor kasi, yung kapitbahay namin, pastor, minura ko eh. Di murahin mo, hindi. I-bless mo rin. Ang grabe yung mga, yan problema, madali lang yun. Pero yung mga problema na, sino ba dito gusto magbisita sa ama at nanay at sasabihin na matay yung anak nila? Sino ba dito gusto humarap sa tao na alam mo, hindi ligtas yung tao, tapos ikakwento mo sa harap na ng maraming tao na hindi mo alam kung sila ay nakasulot, nakapasok sa langit? Sino ba dito gustong humarap sa mga tao at kailangan sabihin sa kanila kung hindi kayo magbago, mapupunta kayo ng impyerno? Madaling sabihin, pero try mo. Ikaw mismo dito, makikita mo yung bawat mata ng tao. At ang mata may dalang saksak minsan. Or yung sunod na araw, Monday, makita mo yung mga post ng mga kaiksunan mo sa church, mga kapatid mo sa church. Yung mga talaga na-offend instead of na-convict. Iba po yung offend at convict. Alam nyo, hindi po masama ma-offend kayo. Basta yung offense nagagaling sa Panginoon. Pero yung tunay na offense is conviction. So makita mo sa post na next araw na offense sa pastor. Pero hindi naman ginamit yung pangalan mo, pero yung buong post. Alam mo na. Yung mga ganun, hindi po mamadali po magiging pastor. Ito, simple lang to, pwede mag-share. Pero yung buhay talaga ng pastor. Bank account mo? Meron ba yan? Ang life mo nagagaling talaga kay Lord. Ako masasabi ko, wala talaga ako natapos, pero never once po. Mula nung talagang binigay ko yung life ko kay Lord, never once po, nawalaan ako ng, sa Baguio, nawalaan ako ng bahay, pero pinalitan naman ni Lord na mas maganda pa. Amen? Lahat ng mga physical na gamit, siguro lahat po kayo, maintindihan nyo to. Lahat kayo may mga sapatos, pantalon, damit, salamat sa Panginoon. Nakabis tayo lahat, kasi mamaya. Di ba? Mga may tiyan dyan, naka-black sa likod. Lahat tayo may mga damit. Paano kayo umabot dito? Nakasakay kayo somewhere. Ano yung pinagalingan nyo? Bahay. Ano yung ibig sabihin ng bahay? Meron kayong bubong, may salong, may tinitiraran kayo. Sino ba dito kumain na yun? Kahit konti, kagabi, nakain naman. Obviously naman, nakakain kayo. Hindi naman sinasabi na medyo maano yung iba, pero obviously naman, nakakain kayo. So ano yung pinakakailangan sa buhay? Kailangan may bubong. Kailangan siyempre may damit. Amen? Pag walang damit, mahirap na. Adan si Eva, naku. Iniisip mo ba kung ano kaya yung mga itsura mo ngayon? May six-pack kaya si Adan? Ewan ko lang. Pero may damit. May bahay, damit, at nakakain. Essential sa buhay. Cellphone, bonus na po yan. Sasakyan, motor, bonus na po yan. Yung lahat ng mga bagay, aside from damit,
pagkain at bahay, bonus na po yan. So wala po dito masasabi na hindi kayo blessed. Kasi, obviously naman, aircon pa nga yung church nyo. Subukan nyo magbisita sa amin. Talaga, pag after praise and worship, meron po alam mo yung mga caution cones na pag wet floor. Pag po after nag-lead ako ng praise and worship, dapat talaga may mga caution cones po dyan kasi talagang may paliguan na ng mga lamok. May swimming pool. Kasi mainit talaga. Pero kayo, blessed kayo. Sa ilang years na kayo dito, blessed kayo. Pero ayoko magiging kontento po kayo sa ganitong blessing. Gusto ko mabuksan pa yung kaisipan ninyo about sa kung ano yung future. Sariling building, sariling lupa, sariling area na pwede magtakbo-takbo yung mga bata sa labas. Na may mga school rooms para sa mga young people. Amen? Kami po, ganyan yung grabe, yung 6.2 na yan, hindi ko pa ma-explain sa inyo kung paano talaga nangyari yan. Kasi, yan nga po, kahit puti po, kahit Amerikano po, bigay ko pa sa iyo bank account para maghulog kayo doon, para hindi na, ang kulay po, hindi pinapili ng pera. Amen? Ang Diyos may hawak ng pera, pero hindi niya masasabi na yung pera na yan, 6.2, hindi yan galing sa akin. Naka-donate naman kami ng mga kunting pero it's a miracle talaga kung paano nangyari. Tapos na yun, magpapatayo kami ng building. So gusto iabot sa inyo na wala talagang imposible sa Panginoon. Wala talagang imposible sa Panginoon. So, grabe. Hanggang ano ba talaga? Oh, sige. Diretso na natin. Sabi ni Pastor John, time ata, hindi na lang ako titingin dyan. Hindi po, pwede ko i-share to ng So, kanina umaga, nag-pray ako, Lord, ano yung gusto mong i-share sa church? Sa Tiglo lang, wala pa, nakita before, pero wala akong time talaga sa inyo. Paano ko malalaman kung ano yung kailangan ninyo? So, hindi ko nga alam, mamaya, galing lang to sa, baka nag-watch lang ako ng anime, tapos doon galing yung message. Hindi, ito palagay ko, may reason kung bakit ito yung pinakita sa akin ni Lord kanina. So, siguro hindi para sa lahat, siguro para sa isa, malay natin para sa lahat. Hindi ko alam kung bakit kaninang umaga, pagising ko, 3 to 4 hours lang yung tulog, galing kami sa airport. At sabi ko, Lord, pagod ako, pero Lord, dito ako. Willing po ako, gamitin mo po ako. God, gusto ko na makarinig ng kung ano yung gusto mo, hindi kung ano yung gusto ko. Ang pastor po na opinionated, hindi pa yan yung maayos na pastor. Ang pastor ay dapat, yung opinion niya, nasa sarili niya. Kasi kung yung pastor ninyo magtuturo from opinion at hindi sa Word of God, malaking problema po yan. Malaking problema po yan. Kailangan talaga palaging, siya sa Diyos. Palaging nagsasabi, Lord, sabi din yung Smith Wigglesworth, sabi niya, sa bawat time magpa-prayer siya, sa bawat time bago magwali or mag-preach, sabi niya, luluhod ako sa isang place, sabihin ko, Lord, kailangan ko Spirit mo, Lord. Kailangan ko Spirit mo, Lord. Lord, kailangan ko Spirit mo. At sabi niya, minsan, kahit over 10 minutes pa, nag-start na yung church, hindi pa rin siya lalabas. Sabi niya, ayoko magpakita sa stage or sa pulpito na hindi ko sure na kauban ko, nakasama ko ang Espiritu ng Ama. At natamaan ako doon. Kahit sa mga simpleng bagay lang na yun. Grabe, bago ako mag-work, Lord, ayoko magtrabaho na hindi ko kasama yung Espiritu mo. Pag-lead ng worship, kasi halos yan talaga yung takbo ng buhay namin doon. At dalawa lang naman kayo talagang worship leader. So, halos every Sunday, worship lead naman din ako. At yung sermon. So, preparation. May slides, ako rin yung So, talagang busy ang ministry ba? At 2 days a week lang, walang ministry. Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday po, may ministry. So, Monday tsaka Thursday lang, wala. Busy ang ministry. So, siyempre, importante po yung time mo sa Bible. Yung time mo sa prayer. Importante po, sagarin mo yung time mo kay Lord. Kasi kung wala ka sa Espiritu, at wala ka sa gitna ng gusto ng Panginoon, sa madaling salita, kawawa ka. Kasi kapag hindi ka pa handa, hindi ka magagamit ni Lord sa labas. Ito po yung pinakagusto kong iabot sa inyo at palagay ko, ginagawa din ni Pastor Junto. Pagkaka-ministry po, hindi natin masasabi, ito yung time mo kay God. Ang ministry po is overflow ng time mo kay God. Ulitin ko lang yan para masapta natin ng mayo, ng mabuti, na maintindihan.
Pagtaramnasan ako ng Bicol, hindi na makasabot ng mga iba. Ang utak ko po parang natsap-tsapan ng Bicol, Tagalog, Bisaya, English ko, sobrang bulok. Sobrang gulo dito. Ulitin ko lang yan ha. Ang ministry po, hindi po to yung oras natin sa Panginoon. Ha? Baka hindi mo na nagagets. Yung ministry po, hindi ito yung mo kay Lord. Hindi ka nagtatrabaho kay Lord ha. Bossing siya natin, pero hindi sa bossing na parang punch card, time card na, hindi ang Diyos na hari ng buhay natin. Yung boss is trabaho. Pero ang Lord, surrender, submit, hindi obligation po sa pag-serve kay Lord. Amen? So yung ministry is not a job. Yung ministry mo, hindi yan po yung quiet time kay Lord. Ang ministry po, ito ay overflow ng quiet time mo sa Panginoon. So yung mga pastor, ito po yung turo ng mga ibang yung mga pastors na noon na sa atin. Sabi ng mga pastor, hindi po dapat mag-open ng Bible. Lord, anong gusto mo? Ituro ko na yun. Okay. May mga pastor po nang gaganyan. Seryoso ako. Sabi lang ni Pastor, siguro si Smith Wigglesworth din nagsabi nito. Ang ministry po, overflow ng quiet time mo sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng quiet time? Nasabtan ba natin, intindihan ba natin kung anong ibig sabihin ng quiet time? Ano yung sinabi ni Jesus? Kung kakausapin mo ako, pumasok ka sa iyong closet or kwarto, ibig sabihin, separate. Ibig sabihin, itabi yung cellphone, itabi yung tablet, i-off yung Facebook. Bakit mas importante po to sa cellphone? Pero sino umaalis ng bahay, nadala-dala cellphone pero wala namang dalang Bible? Sasabihin mo, may Bible naman sa cellphone ko eh. Sige nga, subukan mo mabasa ng Bible sa cellphone mo. At kapag may notification, meron kaming dinahanap pala sa church namin po na sinabi ko, ibalik natin pagdala ng Bible sa church. At sa bago po ng start na ng church service namin, sa message, lahat kami ay tinataas namin po yung Bible. Hindi tinataas yung cellphone kasi nahihiya yung tao pag cellphone yung tinaas. At meron po kaming dinideclare. Usually parang simple lang naman siya. Lord, ito yung salita mo, ito yung katotohanan, ito yung direction, ito yung... Every week may iba po yung declaration, pero every Sunday po, gagawin ko sana dito, pero baka magulat yung iba eh. Pero declaration lang kasi ang Word of God po, ito yung love letter sa iyo ng Panginoon. Okay? Kapag nag-text sa iyo yung uyab, boyfriend, girlfriend, or best friend, or asawa mo, maghihintay ka ba ng 1 week bago mo bubuksan yung text? Hindi. Kahit naliligo ka, tumalog yung cellphone. Naliligo. I love you, pe. Naliligo pa ako. Mga sinungaling dyan. Kahit kumakain, pabira mag-live stream pa kumakain, pe. Love you, pe. Tama mali. Pero, ang Diyos, John 3:16, ang Diyos na nabigay yung butong anak, nag-iisang anak, pinako sa cross ang bawat patak na ng dugo, nagbigay ng buhay sa iyo. Minsan yung Bible nakatago pa sa ilalim ng mga ibang libro sa bahay. O sabi natin sa mga ibang bahay dyan, ginawang parang lang, ilaw pa. Minsan, nilalagay pa ng piso-piso dyan. Nakakatawa, pero totoo nangyayari. Decoration ng salita ng Diyos. Pero cellphone, pag nalobat yan, naku, kahit sa taxi ka pa o sa jeep, pwede mo ki-charge. Guys, ang buhay mo may charge din. At sabi daw, kung nawala yung connection mo sa Panginoon, spiritually dead,
useless ka na. At mamaya, sabi daw sa mga sanga na hindi daw buhay at hindi nagmumunga, tinatapon saan? Sa apoy. So, importante po yung Word of God. Importante po, sabi daw dito, mayroon po ako nasulat dito. Sabi sa Biblia, John, pwede mong basahin, grabe. Sabi daw, kung nasasabi, lahat naman, love ba natin si God dito? Okay, pag-isipan mo kasi may sunod na tanong. Sabi daw dito po, sa Word of God, kung mahal mo ang Diyos, or kung mahal mo si Jesus, sabi daw, alamin mo ang salita ko. Ano yung salita ng Diyos? Bible. So, pag tinanong ka, mahal mo ang Diyos, dapat, take a second, take a muna lang, Lord, Lord. Paano mo masasabi, alam mo yung salita ng Diyos pag hindi ka nagbabasa po ng Bible? So ito malakas tama to sa atin lahat. Kasi everybody, kahit yung mga tao wala sa church, magsasabi, hindi, love ko si Lord, love ko si Lord. Mga jeepney driver dyan. Pag nakita yung church, hawakan naman rosary. Cambio. Tapos wala pang 100 meters, may chapel na naman. Ay. Tama man nakakatawa yung mga taxi dyan. Doon po nagsistart. Ito po kasi yung message ko sa inyo. Magiging madilim po yung message, pero importante, ganito lang muna. Mag-usap lang tayo about sa mga katotohanan. Kahit man nakakatawa, ito yung mararemember ninyo eh. Yung mga ganito eh. Oh, sorry naman ako nga. Kasi ngayon, pag nagsakay ka, magiging, oh nga pala. Guys, ito yung pinaka gusto kong iabot sa inyo na yun. Kahit nakikita mo mga ganyan, yung sinabi ko kanina, things that you can change and things that you cannot change. Okay, ito yung gusto kong kasi talaga ipakita eh. Kaya mo bang kausapin yung driver? Oy! Yaro mo! Ang mga shy type ba makapasok sa langit? Ang mga ashamed ba papasok sa langit? Paano natin malalaman yan? Kahit sino man nagsasabi, I love Lord, I love God, I love Jesus. Tingnan mo lang mga tricycle. Sa Bohol po, lahat ng tricycle may Bible verse sa likod. Minsan kami, yung nakatira pa si Leander doon, kasi Leander po, yung kanang kamay ko, hindi naman kanang kamay, kundi kapantay ko na partner. 30 years na po kami magkasama. Kaya nga ganun yung buhok niya eh. Pag nakita mo ako po, hanggang dito yung buhok ko, just last year lang, medyo nag-ipanot na, at ibang topic naman yan. Ay, kakaiyak yung hair ko. Magkasama po kami. Minsan tinatingnan naman yung verse, tapos, teka lang muna, kukuha Bible hindi cellphone. Kasi, if this is important to you, sasabihin mo, kasi malaki Bible ka eh. Di bumalik ka na maliit. Dali mo sa bag mo. Mas kabisado mo yung mga pages na to, na makikita mo may mga kulay-kulay, yung pag New Testament ko, puro naka-highlight. Agad-agad, alamin ko, pag tinanong ko, ano yung ano? Ito, wait lang. Kita ko na highlight, alam ko na agad. Pag sa cellphone, pampira buong araw, tapos hanapin ko, ay, may notification. Tama mali. Diba? So pag ito, malit na word, pwede ka sulat. Pwede ka mag-highlight. Pwede ka maglagay ng notes. Yung Bible ko, puro mga notes yan. May mga picture-picture pa. Yung mga pinapapray ko. Kabisado ko kung saan-saan yung mga pero sa cellphone, tablet, pag talagang wala yung Bible, halimbawa na accidentally lang na walang Bible, pwede po magbasa sa cellphone, pero maaari po, ito free advice na, maaari po, gamit po ng tunay na salita ng Diyos. Itong, you can hold it. Kasi po, lahat ng notification po dito, saan nagigikan? Saan nagagaling? Amen? Amen. Grabe. Hindi pwede mag-scroll dito. Ito aminin ko lang. Ilang beses na po, nagpapasa ako ng Bible at nasanay kasi sa mga tablet-tablet. Ano pinaparaw talaga? Kasi, try ko na-scroll yung Bible ko. Nasanay kasi cellphone. Na-scroll, Nagsuzoom in pa.
Ako wala akong shyness, wala akong hiya. Obviously, by now, nakikita mo, wala akong tinatakutan, wala akong shame. Ito ako, anak na ng Diyos, ay hindi natatakot kahit kanino. Hindi ako nagyayabang, hindi po ako nagmamataas. Ito po, sabi ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ng Diyos, ako ay parang isang leon, at yung espiritu ng leon na ilagay sa inyo. Yung kanta, so I throw up my hands and praise you again and again. Sabi daw, the voice of a lion is inside of you. Inside of your lungs. Eh bakit ang mga Kristiyano, pag nakasakay ng jeep or taxi, tapos nakita yung driver ilang beses, yung pinakamagandang conversations ko po, witnessing, nangyari po sa mga taxi driver at sa mga public. Kasi, simple tanong lang po. Simple tanong lang po. Kuya, para saan ba yun? Para ano lang, mukhang ignorante ka, wala kang alam. Kuya, para saan ba yan? Pag safety. Sabi ko, yung plastic na cross yun, may safety? Malay mo. Ano yung halaga ng sign of the cross? Kasi, tanongin mo lang, marami sa kanila, hindi talaga makakasagot na maayos. Tapos, nandun yung opportunity mo. Kuya, may mas maganda pa dyan. Kadalasan, kahit mga taxi drivers, meron po silang isang maliit na Bible sa taxi. Hindi naman binabasa, pero may grabe, ilang beses po na pina-pull over ko pa yung taxi. Umabot pa kami ng 2 oras sa pagbasa lang ng Bible at nagbago yung taxi driver. At hanggang ngayon, ka-taxmate ko pa. Marami na po, hindi naman po sa mamataas, kundi ito po. Kung nagagawa ng isang anak araw, hindi anak araw, maputi. Itong hilaw na to, kung nagagawa ko, ano yung sinabi ni Jesus? Yung lahat na nagawa ko, magagawa ninyo at higit pa. Kailangan nyo ba na reminder kung ano yung ginawa ni Jesus? Nagbuhay ng patay, pilay nakalakad, bulag nakikita, bingi nakarinig, yung pangit ginawang maganda, spiritually, mamaya sabihin, wala nang pangit sa Diyos Wala pangit sa Diyos, pero ugali. Amen po ba? Yung pinakamagandang miracle, guys, makinig po tayo. At ito, isi-share ko ng saglit to. Wala pa nag-time out si Kuya Jun Pastor Jun. Yung pinaka-miracle sa akin, guys, salvation. Pero ito po, dito po talaga yung message. Madali lang to. Hindi ko na talaga babasahin lahat, kundi gusto ko lang iabot sa inyo. Kasi ito yung sinabi ni Lord kanina. So meron pong may kwento po dito. Ito po, kung may title po to, ito po yung title, You Are the Watchman. Kayo po ang tagapagbantay o tagapagtingin sa tower. Sabi na, ano yung mahalaga po, ano yung meaning ng watchman? Yung mga lumang panahon po, sa bawat town, or kasi parang hindi naman castle, kundi meron pong wall. Sa Jericho, may wall, kaya nag-march sila. So every side na ng wall, may mga tower. At may mga tao doon sa tower, ang trabaho lang nila is CCTV nung dati. CCTV. At ito po, i-share, babasahin po natin itong talata na to. At siguro sa loob lang ng mga 10 minutes, tapusin ko na yung buong wali na dapat abutin ng mga 3 hours. Sabi ni Pastor John, gutom daw kayo talagang mas maganda talaga yung pagkain na namumula sa Diyos. Hindi lang pagkain physical. Sino ba dito namamatay pag hindi lang kumain na ng one time lang sa isang araw? Ako. Yay. Ito yung pinagawain talaga namin yung dati. Grabe, pagkain. Jesus talked about fasting all the time. Pero ito ay halos hindi na pinapapractice Pero po, bilang example, sabi ni Jesus, ikaw po'y magiging example. Sinabi sa akin ni Jesus, sabi ko, Lord, hindi. Kasi nakaka-ulcer ako dati. Pag hindi ako kumain, mag-ulcer na naman. Tapos tatawanan lang naman. Sasabihin, kita mo, nag-fasting, nag-ulcer na naman. Yan yung po kaaway
Papasok na ng kung ano sa iyo para hindi mo gagawin kung ano yung sinabi ng Diyos. 3 years ago, pa sinabi ng Panginoon, mag-fasting ka sa akin. Okay. So sa loob na ng 3 years po, Monday, Wednesday, Friday, hindi talaga ako makain. Mula Sunday night hanggang Tuesday morning, mula Tuesday night hanggang Thursday morning, mula Thursday night hanggang Saturday morning. At makikita nyo po, buhay pa ako. Amen? So ibig sabihin, hindi naman po, sinishare ko kasi sabi sa Bible, pag nag-fasting ka, huwag mo naman ikwento sa iba. Ito ay bilang example kasi po, kapag hindi nagiging example ang mga pastor, paano yung mga kasama? Nagagawa, di ba? So ito, na-start ko to para bilang example, ipakita sa church na kung hindi ka kumain ng 1 meal, hindi ka mamamatay kasi ka-cold or na nandito. Nako! Pag hindi kumain ng alas 12, pag hindi kumain na ng 3 beses sa isang araw, may mga bansa po, 1 time lang kumakain sa araw. May mga bansa na nga eh. Yung mga tao, once every 5 days naman nakakain. Nabubuhay pa sila. So ang tao, hindi lang mamuhay para kumain. Kumakain para mamuhay. Ito po sa spiritual. Pag hindi po tayo kumakain ng spiritual na pagkain, ano yung nakalagay sa mga Bible natin? Ano yung pandesal? Ano ibig sabihin ng Word of God? Bread of life. May bread dyan. Pag gutom kayo, pwede kayo muna mag-snack. Buti talaga tayo dito ng ano, hindi. So, ito po, sa short lang, buksan natin yung mga, kung dala-dala yung mga Bible nyo, ito lang yung babasahin natin. Siguro mga 2 scriptures lang naman, yung isa mahaba lang. Dito sa Ezekiel 33. Grabe ha, 7 a.m. kanina, gising ako ng maaga, basa ako, Lord, anong gusto mo? Lord, anong gusto mo? Lord, anong gusto mo? Sabi ko, Lord, okay lang ako pumunta doon, hindi pa ako ready, pero Lord, mas gusto ko magiging ready. So, mga 7:15 na, aalis kami ng 8:15. Sabi ko, Lord, naghihintay ako. Ayoko naman mukhang ano doon. Haharap ako, tapos mag-good na lang. Amen. Tapos, papray lang, tapos uupo. Hindi nung pwedeng ganyan. Dapat talaga may message. Tapos, grabe, yung sunod na babasahin ko na scripture, ito po, sa Ezekiel 33. At nabasa ko to at natamaan ako natamaan agad. As in talaga, wow, Lord, ito nga, ito yung kailangan namin na yun araw. So, ulitin ko lang, di ko alam kung ito ay para sa lahat, pero alam ko, meron dito ay kailangan makarinig na ng message nito na yung morning. Paalala sa inyo na kayo mismo ang mga watchmen. Kayo mismo, sa babasahin natin, mas magigets mo po yung kung ano talaga yung trabaho ng watchman. Importante po. So, babasahin ko po ito sa Tagalog. At sumunod na lang kayo. Sa church namin, ginawa na namin ng medyo active po. So, minsan, pag Sundays, palagi naman, nagpapasa-pasa na lang ng microphone para talaga magiging active yung mga tao sa church na hindi palagi yung pastor lang yung nagbabasa. At tinanong ko, nagugusto niya yan o nasasay kayo? Sabi daw, nakakatulong daw yan para mawala yung pagiging shy. So, sabi ko, sige, tuloy natin. At nakakatuwa kasi yung mga tao na hindi nagsasalita, So, ito medyo babasahin ko na lang, pero sunod na lang kayo sa mga Bible ninyo. At ito po yung storya. Okay? So, pulong sa Ginoo, ito yung Word of God. Ito po ay renewal of Ezekiel's call sa mga watchmen. Now, ang watchmen nagbabantay. Okay? So ito po, tayo ay mga watchmen. Ikaw mismo ang watchman. Babasahin natin to at magigets mo kung bakit tayo yun. So sabi na dito, ginawa ng Diyos ng bantay ng Israel si Ezekiel. Medyo iba po yung English-Tagalog minsan. Binabasa ko sa English tapos tinatranslate ko sa Tagalog kasi minsan medyo hindi talaga pumapunta yung yung translation Pero basahin na lang natin sa Tagalog. Sabi daw dito, babasahin po natin, medyo mahaba pero alam ko kaya natin to. So 1 hanggang 20. So sabi daw dito, sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sabihin mo ito sa mga kababayan mo. Kapag ipapasalakay ko ang isang bayan, ang mga mamanyanan sa lugar na yon ay pipili na ng isa sa mga kababayan nila na magiging bantay na kanilang lungsod. Verse 3. Kapag nakikita ng bantay ng iyon na parating na ang mga kaaway, patutunugin niya ang trompeta para bigyan babala ang mga tao.
At sino man makakarinig sa babala pero sa walang bahala at napatay ng nilusob sila, siya ang may pananagutan sa kanyang kamatayan. Verse 5, sapagkat nang marinig niya ang babala at hindi niya pinansin, kaya siya ay ang dapat sisiyahan sa kanyang kamatayan. Kung nakinig lang sana siya, naligtas sana niya ang kanyang sarili. Verse 6, pero kung nakita naman nagbantay ng lulusubin na sila ng mga kaaway at hindi niya pinatunog ang tropeta para bigyan bahabala ang mga tao, ay ang mga napatay at may mga napatay na kababayan niya, pananagutin ko ang bantay sa pagkamatay nila kahit namatay din ang mga ito dahil sa kanilang mga kasalanan. Ikaw anak, verse 7, ikaw anak ng tao ay pinipili kong magiging bantay ng mga mamanya ng Israel. Kaya panggingan mo ang sasabihin ko at pagkatapos ay bigyan babala sa mga tao. Kapag sinabi ko sa taong masama na tiyak na mamatay siya dahil sa mga kasalanan niya at hindi mo siya binigyan ng babala na dapat niyang itigil ang mga masama niyang pamumuhay, pananagutan kita sa kamatayan niya. Pero kung bibigyan mo ng babala ang taong masama, natatalikuran nila ang masama nilang pamumuhay, ngunit hindi nila pinansin ang babala mo, mamamatay siya dahil sa kasalanan niya. Pero wala kang pananagutan sa kamatayan niya. Verse 10, anak ng tao, dumadaing ang mga mamanya ng Israel na hindi na nila kaya ang parusa sa mga kasalanan nila. Nanghihina na ang parang mamamatay na raw sila dahil sa parusang ito. Sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoon Diyos na buhay at sumusupang hindi ako natutuwa kapag may namamatay na taong masama. At nais kong magbago buhay sila at iwan na ang masamang mapamumuhay upang mabuhay sila. Kaya kayo mga mamanya ng Israel, mababagong buhay na kayo. Iwanan niyo na ang masamang mamumuhay. Gusto niyo ba mamatay? Verse 12. Kaya na yon, anak ng tao, sabihin mo sa mga kababayan mo na kapag gumagawa ng kasalanan ng mga taong matuwid, hindi rin siya maliligtas na mga kabubuti niyang nagawa. Naku, parang iba yan sa mga tinuturo ng kultura. Ulitin lang natin yan. Sabi daw, kaya na yung mga anak, sabihin mo sa mga kababayan mo na kapag gumagawa ng kasalanan ang isang taong matuwid, hindi siya maliligtas sa mga ginawa niya mabuti. Ba? At kapag tumalikod naman ang masama sa kasalanan, hindi na rin siya parurusahan sa mga nagawa niyang kasalanan. Wow! Kapag sinabi ko sa taong matuwid na tiyak na mamubuhay siya, pero na yon ay nagiging kampante siya, gumagawa ng masama, at sasabihin niya maligtas siya na mabubuting gawa niya noon. Mamamatay siya dahil sa kasalanan niya at hindi ko na alalahanin ang mga ginawa niyang kabutihan. Grabe nito ah. At kapag sinabi ko sa masama na tiyak na namamatay siya, pero sa bandang huli, tinatalikuran niya ang kasamahan niya at niyang gumagawa ng tama at matuwid, tulad ng pagsasauli na ng garantiya ng naghiram sa kanya o ang naninakaw niya, pagsunod sa mga tutunin na mabibigay buhay at pag-iwas sa mga samang gawain, ang tao niyan ay tiyak na mabubuhay. Hindi siya mamamatay. Hindi na aalalahanin ang mga gawa niyang kasalanan noon dahil gumagawa siya ng tama at matuwid. Tiyak na mabubuhay siya. Last 3 verses mga kapatid. Pero ang iyong mga kababayan, Ezekiel, dumadaing na hindi raw tama ang pamamaraan ko. Gayon ang pamamaraan nila at hindi tama. Kung tumigil na sa paggagawa ng kabutihan ng taong matuwid at gumawa ng masama, mamamatay siya. At kung taong masama ay tumalikod sa masamang niya gawa at gumawa ng tama at matuwid, mababuhay siya. Ngunit sinasabi pa rin ang mga mamayan ng Israel, hindi tama ang pamamaraan ko. Hatulan ko ang bawat isa sa kanila ayon sa mga ginawa nila or nagawa nila. Amen. So sorry po, medyo mahaba, pero po, maganda po yung mensahe. Maganda po yung gusto kong share sa inyo. Kasi po, alam na natin
lahat tayo haharap sa Panginoon. Amen? At sabi daw, kung babasahin mo, pwede naman tingnan yung mga may mga talata na sinulat ko dito. Sabi daw, lahat tayo haharap sa Panginoon at magbibigay daw ng kwento, account, about sa buhay ng kapitbahay natin. Yun ba yung sinabi? Hindi. Magbibigay tayo ng account patungkol saan? Sa buhay. Hindi sa buhay ng asawa, hindi sa buhay ng anak, kundi yung sariling life mo. Ang mga pastors ba exempted po sa ganon? Ang mga church leaders, exempted po sa ganon? The least to the greatest po. Mayaman, mahirap, pogi, hindi pogi, maganda, piling maganda. Lahat po tayo haharap sa Panginoon. Agree? At lahat tayo magbibigay ng account sa buhay natin. Tulad na po nabasa natin dito. Sabi daw, ikaw ang watchman na nagbabantay ng buhay ng iba. Hindi lang yung buhay mo. Dagdagan po natin yan. Ang mga Kristiyano po, ano yung ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod din, no? Kristo. Ang Christian po, hindi po religion. Okay? Alam ko, si Kuya John, si Pastor John, mag-agree talaga kasi nag-iisa lang yung puso namin. Ang religion ay hindi tinuturo dapat sa simbahan. Ang relationship, ang importante. Amen? May church ba makakaligtas ng tao? May pastor ba makakaligtas ng tao? May pare ba makakaligtas ng tao? May religion ba makakaligtas ng tao? Wala. Yung pastor ninyo, kahit mag-pray pa siya ng 24 hours para sa'yo, kung hindi ka magbago at hindi ka mamuhay ng tama, yung prayers niya is just between kay Lord at sa Kanya. Wala siya magagawa para talaga maligtas kayo, kundi mag-share siya ng katotohanan at kapag nagbago ka, amen, maligtas ka. Pero sabi po dito, ang nagbabantay po sa tower, tinitingnan po yung buong lungsod. O sabi natin mundo, sabi natin barangay, sabi natin syudad, sabi natin kapitbahay, sabihin mo yung kapatid mo, sabihin mo nanay mo, tatay mo, anak mo. Ikaw yung nagbabantay, naghahanap na ng kaaway. At kapag nakita mo po yung kaaway, at hindi mo po pinag-warningan ang mga tao. Sabi po sa basa natin, ikaw daw yung hatulan ng Panginoon. I-explain ko po yung heart ko dito. Sino ba dito ay tumanggap kay Kristo? Sana lahat po. Okay? Sa pagtanggap mo kay Kristo, ano yung nangyari na may nagbago ba? Na feel mo ba yung grace ni Lord? Na feel mo ba yung love ni Lord? Ano yung pinag-promise mo? Kasi mayroon mong kinakanta ba? Lord, I give you my heart. Tapos yung isa kanina, yung sa offering. Yung kay Don Moen, praise God, napakaganda po yung mga older songs. Amen po ba? Ako ay old school pagdating sa worship. May mga new, pero mas gusto ko po yung mga mensahe noon. Pero pag sasabi ng Lord, I give you my heart, ano po yung kasama sa heart? Ang tanan, siyempre, ang lahat, siyempre. Sa Bicol, ang gabos. Sa Bisaya, ang tanan. Sa English, sana all. Ay, all, everything. So, ibig sabihin po, meron ka pong promise kay Lord. Pero, kapag nag-promise ka at hindi mo alam kung ano yung pinag-promisean mo, sino yung masasisi sa katapusan? Ang Diyos o yung sarili? Meron po kaming palaging sinishare sa church. Tinatanong ko po, sino ba talaga yung problema? Ang Diyos o ikaw? So, talaga sabi ko, sige, kunin mo yung finger mo at ituturo mo kung sino may problema. Yeah! May pagkukulang ba ang Diyos? Perfect ba ang Diyos? Ikaw, perfect ka ba? May pagkukulang ka ba? Sino yung problema?
Okay, so, dito sabi daw, meron kang pinag-promise kay Lord na, Lord, ifa-follow kita habang buhay. Grabe, alam mo yung mga words na mga kanta? Guys, may mga power to. Pero dahil kasi Pilipino tayo, kakanta tayo pag radyo. Alam na natin yung mga songs 50s, 60s, 70s. Oh, Carol. Parinig mo lang, kahit 20 years na hindi mo nalanig. Nandiyan na agad, di ba? Ang mga words ng mga kanta, mga ikson, mga kapatid, may power. If you read those words and you sing those words, kanina yung verse 2 na ng praise you, sabi daw, if God gave you freedom, hindi ko kabisado yung eksaktong yung word, pero if God gave you freedom, kailangan mag-praise, mag-follow ka. Ito po, meron kayong pinag-promise kay Lord. Alam mo yung Matthew 28? Great Commission. Ano po yung sinabi doon? Go and make friends. Go and make acquaintances. Go and make enemies. Ano yung sinabi? Go and make disciples. Ano yun? Para lang sa mga pastor. Hindi, ulitin ko lang, hindi ako galit ha. Ako excited lang, passionate lang sa pag-share sa Word of God. Sabi na doon, go and make disciples. Ito po yung gusto iabot sa inyo. Ang mga hindi na mamunga, tulad ng pinag-usapan natin kanina, ano nangyayari po? Tinatapon saan? Apoy. Sino ba dito gusto sa mainit na lugar? Grabe, nung Thursday night, yung meron kaming funeral service na ginawa, pinag-usapan namin yung mayaman at si Lazaro. At sabi ng mayaman, isipin mo ano yung mas inuuna ng Panginoon? Yung palubi. Pinagin pa ng pangalan, yung mayaman, may pangalan ba? Hindi, ang tawag lang sa kanya, the rich man. Yung mayaman, tao mayaman. Sabi nandun siya sa impyerno, Lord, bigyan ng patak na yun! Ikwento mo sa mga kapatid ko para napakasama dito. Hindi ko na kaya. Parang, isipin mo hell is not a nice place. Kahit ano lang, kahit 1 second lang. Alam ko siguro lahat dito, nakatikim na lang na paso. Kamay, or yung mga nagmamotor dyan, kami mga motorista, may mga peklat kami dito. Ang tawag dyan, tattoo. Na tattoo sa motor. May mga, masarap ba yung mapapasa sa pasa? Kahit yung mainit na tubig, na pabusan. Masarap ba? That's just a flesh wound pa yan. Paano kaya mga buto ninyo? Hindi po ako nananakot, hindi po ako nagpapa-condemn, kundi ang katotohanan, nagpapalaya ng tao. Amen? So ito yung encouragement sa inyo. Wala sa atin siguro gusto pumasok ng impyerno. Okay? Pero ano yung pinuntahan ni Jesus dito sa mundo? Yung mga naligaw. Yung mga mahirap. Yung mga lost. Sabi niya, ang mga healthy ba, kailangan ba ng doktor? Yung mga matibay ba, kailangan ba ng trainer? Sabi ni Jesus, pinuntahan ko yung mga lost, pinuntahan ko yung mga hirap, pinuntahan ko yung mga sakit. Tapos sinabi niya, kung ano man yung nagawa ko, magagawa ninyo at meron po kayong, ito yung title po ng chapter na to is Renewal. Renewal. Binabalik ba? Yung para maalala ba? Pinapaalala sa atin na kayo, yung lumapit kay Kristo, meron po kayong pinag-promise kay Jesus. Kahit hindi mo pa alam. Paano mo malalaman? Magbasa po kayo ng salita ng Diyos at malalaman mo kung ano yung pinag-promise mo. Matthew 28, pero dito sa Ezekiel 33, sabi daw, ikaw po yung nagbabantay para sa kapitbahay, para sa yung pinag-usapan natin kanina. Ano yung nagbabantay? Ano po yung trabaho ng kaaway? Basahin mo sa New Testament, ang kaaway daw ay ganun na yung isang kitty na lumilibot sa mundo para makahanap ng kalaro. Ganun ba daw yung sinabi about sa kaaway? Sabi daw, isang lion na gusto nyo sirain, warakin, patayin, i-destroy. Ang lahat ay tumatawag sa Ama. Yan yung mga binapatayan mo. Tapos na yun daw, sabi daw, kapag nakita mo yung kaaway, at wala kang ginawa, ano daw mangyayari?
Magkaroon po tayo ng boses. Huwag po kayo matakot na sumagot. Ano yung mangyayari sa nabasa natin? Sa yung nagbabantay na hindi nagbigay ng tunog na ng trumpeta. Sabi nila, pag nadamay ang mga tao, sino yung isisihin? Yung nagbabantay. Ito po yung gusto ko iabot sa inyo. Ito ay encouragement. Hindi po ito bilang discipline or condemnation or guilt. Ito ay encouragement. Magkaroon po tayo ng open eyes, open hearts. Kasi po, sa katapusan po natin, lahat tayo harap sa Panginoon. Sabi daw, ikakwento natin kay Lord kung ano yung mga mabuti natin nagawa at yung mga hindi mabuti nagawa. Kung tayo ay hindi na-fulfill yung promise natin kay Lord, alam mo ba kayo ano yung sinabi ng Bible? Sabi daw, mas maganda na nga, hindi na lang tayo nag-promise kay Lord. Sabi daw, mag-isip daw kayo, pwedeng basahin kasi ito yung sermon ng isang week. Sabi daw, mas mabuti pa na hindi na lang nag-promise kay Lord kung hindi naman tutuparin yung promise. Eh kung tumanggap po kayo kay Kristo, tinanggap mo rin yung trabaho na binigay sa'yo. Sabi daw, basahin ko lang, ano ko lang sa inyo. Sabi daw, ang Panginoon na Jesus ay babalik. Agree ba tayo? Amen. Sabi daw ng mga ibang pastors, nasa 11th hour na po tayo. Naalala ba natin yung 10 virgins? Yung 5 may oil, yung 5 may gas. Ay, hindi. Yung 5 may santol. Sabi na, bakit tayo? Kayo na yung oil. Hindi. Naiwan yung 5 eh. Sa 11th hour, biglang dumating, pag 12th hour na, yung 5 na ligtas, yung 5 na iwan. Ito po yung importante, alamin natin yung oras. Yung gera sa Israel, yung gera sa mga ibang bansa, yung mga linog, yung mga apo, yung mga nangyaring typhoon, yung mga ganon. Magbasa po tayo ng Revelations. O magbasa kayo sa Ezekiel, Jeremiah, Isaiah. Nandun po yung mga nangyayari na yon. Ibig sabihin, si Jesus ay coming back. At meron po kayong trabaho bilang taga-bantay. At sabi daw, ano yung mangyayari pagbalik ni Jesus daw? Ano yung ang gagawin ng mga anghel? Sabi daw, di ba? The whole world will hear the trumpets. And lahat ng believer daw, kung saan man sila, sabi daw, they will look up. Praise the Lord, oh my soul. Pero, pag hindi natin nagagawa yung trabaho po natin, kayo po, ang mga tagabantay ng mga barangay nyo, yung mga anak ninyo, yung mga kapatid ninyo, mga kapitbahay ninyo, at pag hindi po kayo nagbibigay po ng warning sa mga tao dyan, taxi drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, or kung sino man yung nakikita mo na may mga kalokohan ang ginagawa. Hindi po ibig sabihin na gusto ko na pumunta kayo sa labas, kumuha ng megaphone, hoy! Pag hindi kayo nagbago, ma-pero na kayo! Kasi nakikita natin may mga ganun, di ba? Now, hindi ko dinadown yan, pero palagay ko may better way, amen? Alam mo kung ano yung sinabi ni Francis de Assisi? Kilala natin yung Saint Francis ba? Alam mo yung sabi niya? Sabi niya, kumpletuin natin yung Mateo 28:8. Humayo kayo, ikalat ang salita ng Diyos, at kapag kailangan lang, gumamit kayo ng salita. Isip mo na, paano ko i-share yung Word of God pag hindi ako nagsasalita? Actions speak louder than So, hindi ko pala pwedeng sigawan yung kapitbahay ko, magbago ka na! Hindi ako galit, ha? Hindi pala pwede yun. Kailangan pala ipakita sa Colossus 3:23. Kahit ano man yung ginagawa mo, salita o gawa, gawin mo ito'y para sa hindi mo po kaya patuwain ang lahat ng tao. Pero kung kaya mo patuwain ang Diyos, amen po ba? Yung kapitbahay ba ang may hawak ng kaluluwa mo? Ang magulang nyo na hindi believer, sila ba'y may hawak ng kaluluwa mo? Ang mga tiyo, pinsan, sila ba'y may hawak ng kaluluwa mo?
Sino may hawak ng kaluluwa? At sino yung pwedeng ipapuntay ng langit yung tao at puntay ng impyerno? Sino ba dapat yung patuloy natin? So ito po, dito ako magtatapos kasi hindi pa nag-time out si Kuya. Talagang salamat ulit guys. Ang salita ng Diyos ay dapat buhay na buhay. Ang church ay hindi dapat parang isang lamay na ito ang gagawin. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Okay, man. Next week, mga Diyos. Sino ba gusto ng church na ganyan? Marami dyan. Punta lang kayo ba? Ay, sinabi ko. Joke lang. May mga churches dyan na nakalagay pa, Jesus is alive. Tapos, pray. Bawal po hanggang the Lord. Oh, may bass kayo? May gitara? Bawal po yan. Okay. Ito pwede. Yan na, pwede. Praise the Lord. Hindi ko sinasabi mali yan, pero everything that has breath, praise the Lord. Amen. May breath ba si Kuya pag hawak ng gitara? Yes. Amen. Yung breath niya, dumadaan po sa gitara, dumadaan po sa bass, dumadaan sa drum, dumadaan sa drums. Everything that has breath, praise the Lord. Sabi na, pag hindi tayo umawat sa Ginoo, sabi yung mga bato, yung mga puno, yung mga halaman, sila pa yung magsisigaw ng praise the Lord. Lahat tayo magpapahiya. Kung ganyan po yung nangyari, amen? So sabi daw dito, alamin natin, ikaw mismo ang trompeta ng Diyos. Ikaw yung nagbabantay, ikaw yung magta-trumpet. Hindi naman sa pananakot or pag-condemn sa inyo, pero musta na po yung mga trumpet ninyo? Ito po yung gusto ko, yung pinaka-point ko sa inyo. Musta na po yung mga trumpeta ninyo? Nagagamit mo ba? Araw-araw? Hindi ako galit ha. Encouragement po ito. Reminder po sa inyo. Hindi po pwede na bawat Sunday magsimba. Bawat Wednesday, kung may midweek Bible studies, hindi po pwede mag-attend lang kayo. Tapos pag sa uwi sa bahay, sa'yo, pagkain ko. Trabaho pa lang ako kay Lord, tapos hindi mo ako pinapakain. Mga ganun ba? Wala bang ganyan na nangyari? Oh, praise the Lord sa church. Pagsakay dyan sa car, sa traffic, bihira mga ta. Ano ba naman mga to? Grabe naman kung marunong ka lang sana mag-drive. Oh! Amen ba ba? Nangyayari ba yan? Kung ayaw man meaning, naku, mga perfect talaga kayo. Dapat siguro mega church na dapat kayo. Guys, ang mga trumpet ninyo ay dapat nakatono every day. Nagbibigay ng warning sa mga minamahal mo sa buhay, sa mga classmate, sa mga co-workers. Ay, hindi pwede sa work kasi pag nag-share ako ng Word of God, baka tanggalin ako. Sino po nagbigay ng trabaho sa inyo? Sino nagbigay ng hininga? Sino ba dito kaya magpaawit na, patugtog ng trumpet na wala naman hininga? Wala. Subukan mo. Nagigits po natin yung point. Alam ko maraming papatawa yung share natin, pero guys, totoo po ito. Kayong lahat ay tagapantay ng mga kaluluwa ng ibang tao sa labas po ng simbahan, hindi sa loob. Yung pastor nagbabantay sa inyo dito, nagbibigay ng Word of God, pinapa-encourage ko. Pero kung hanggang dito lang, paglabas ng pinto na yan, for mga meron po ako nasinulat dito na na verse. Anuin ko lang. 2 Timothy 1:8 hanggang 12, sabi daw, don't be ashamed of the gospel. This is the living word of God. Matthew 5:14, you are the light of the world. Ikaw yung mismong liwanag. Sino kukuha na ng napakalaking spotlight at tatakpan lang? O dito, grabe to. Sabi ni Haring David, Psalm 40, 5-10, grabe, sabi daw, oh Lord, narinig ko about yung good news. Hindi ko itatago. Hindi ko to iiwan sa bahay. Dadalhin ko dito, dadalhin ko doon. Lord, palagi ako magsasamba. Palagi ako isisigaw. So I shout out your name from the rooftops. Not inside lang ng church.
Oh, lahat kayo dito sa church. Woo! Yung church namin, baka magulat pa kayo, baka ma-overwhelm kayo kasi medyo maingay po kami. Kahit yung mga 70 years old and above, woo! Meron po kami ng kasama na namatay after ng bagyo, pero 87 years old po si Tatay Bill. Pag Sunday, praise and worship, grabe, doon siya sa likod, pero pag mag-start ng worship, maharap siya. Tumatak 87 years old. Guys, pag tumatanda sa Panginoon, dapat mas lumalapit kayo sa Panginoon at mas mainit kayo. Wala pong pwedeng matanda, ay hindi naman na naninira sa mga may edad na, kasi kasali na ako dyan. Wala po nakasulat sa Bible na yung mga may edad ay humihina sa pag-alagad or sa pagsunod sa Panginoon. The longer you're with God, dapat the more fire na meron ka. Kasi yung wisdom mo nagdadagan. O pag mas kilala mo ang Diyos, di mas alam mo na mas natutuwa ng Diyos sa fire mo. Hindi sa mga tao niyan, tumatakbo sa harap, ang ingay-ingay ng drums. Grabe naman, bakit kailangan pa ng gitara? Uy, let everything that has breath praise the Lord. Ito yung mga sinabi ni David. Haring David talaga sabi niya, I will not shut up. Hindi ako magtatahimik. Hindi ko itatago yung ginawa mo. Kayo ang trompeta. Kayo ang tagabantay ng mga kaluluwa dito. Hindi po kaya ni pastor. Hindi po kaya ni pastor. Hindi ko po kaya ni pastor na magdala ng tao. Trabaho natin yan lahat. Tayo nagbabantay ng mga kaluluwa ng lahat at kailangan natin magbigay ng warning. There's no such thing na Kristiyano tahimik. Tandaan mo yan kasi sa pagharap sa Panginoon, pwede ba magiging shy? Pag-isipan po ng mabuti. Pwede ba magganon sa harap ng Panginoon? Ano mo mas gusto mo? Well done, good and faithful servant? Or, get away, hindi kita kakilala. Lahat po tayo magbibigay ng account. Now, hindi ko sinasabi na lahat sa inyo ay kailangan na magiging kagaya ko na talagang medyo overly alive. Hindi po ako nag-exage. Tanong mo lang po ang mga kasama ko. Hindi lang po ako ganito sa church. Hindi ako nagmamalaki, hindi po ako nagmamataas. Hindi sa church lang ako ganito. Subukan mo lang, pagbaba pa lang namin ng airplane, yung unang taxi na sinakay namin, wala pang 1 minute, pinababa kami. Napababa ng airport. Sir, baka may bibigay mo. Sabi ko, sir, perimeter. Bro, kilometer. Humigot talaga. Pinababa pa yung mga gamit namin. Pinalabas kami. Nasa ramp na ng airport. Tapos nagpara sa ibang taxi. Kuno naman to. Sabi, sige, mahal ka ng Panginoon. Pagsakay namin yung pangalawang taxi, for the next 1 hour, puro salita ng Diyos na pinakain ko sa taxi driver at nagpapa-amen pa siya. Talaga, pinag-pray pa namin. Ganito po yung dapat ginagawa natin kasi lahat tayo mananagot sa harap ng Panginoon kung tayo ay mga tahimik. Now, once again, hindi kailangan na ganitong ka-excite, pero sinasabi ko, mas alive po ako. Ako ay dapat patay na po. Hindi po dapat ako umabot ng 20. Tapos may pusta. Hindi naman ako nagpupustahan, pero yung idea ba? Meron kaming parang pustahan na kung si Rai ay umabot na ng 20, ay, hindi aabot na ng 40 yan. Last week po, umabot ako ng 40 at ngayon, nasasabi ko, Lord, kunin mo na ako kasi ayoko nga umabot na ng 40. Ang sinabi ng Panginoon, borrowed time. Ibig sabihin, kapag ikaw ay namumuhay sa borrowed time, dapat mas masipag ka. Ano yung sinabi ni Paul? Mas better na kauban ko, kasama ko ang Panginoon, ayoko na dito, mamamatay na sana ako. Pero, kapag hindi pa ako kukunin ni Lord, ibig sabihin, may mga kaluluwa pa na kailangan mawitisan. Amen? So ito po, yung last na i-share ko sa inyo, palalo ko lang sa inyo, ang watchman tagabantay, magbibigay ng babala ng tropeta. Sabi sa, kabisado siguro ito, 2 Corinthians 5:20, kayo po ang mga ambassador ng Panginoon. Kayo yung magiging reason kung bakit magustuhan ng mga tao ng salita ng Diyos or mga pagiging Christian, o ikaw yung magiging reason kung hindi magustuhan. Meron po akong kaibigan dito sa Manila, sikat na direktor na Kristiyano, si Direk Mark. Sabi niya, bakit ba hindi nagugustuhan ang mundo ng Christianity?
Bakit ba hindi nagugustuhan ng mundo ang pagiging Kristiyano? Dahil daw kasi sa mga Kristiyano. Pag-isipan natin mabuti yan. Tayo pa yung reason kung ba mag-turn off ng mga tao? Kasi sasabihin nila, kung ganun lang naman sila, sinasabing Kristiyano, pero away, inom, yosi, droga, nagchichismis, mga meritos at merites, nagsusugal, nagbabar pa naman, ay, kailangan ko na magiging Kristiyano kung ginagawa lang naman din nila. So guys, ito yung pinakagustong iabot sa inyo. Kung ikaw yung nag-represent kay Christ, nakalagay po sa likod ninyo, pag ikaw ay player ng basketball, yung pangalan mo nakalagay. Pero kung ikaw ay Kristiyano, ang pangalan po ni Kristo ay nakapatong po sa iyo. Sino ba dito mumura yung kapitbahay? O sisigawan yung asawa ng masama? Or makipag-away na mismo nakasuot sa iyo yung itsura ng Diyos? O yung pangalan ni Kristo nakapatong sa atin? Pag-isipan po natin yan. So, yun lang po. Kayo po yung nagbabantay ng iba. Ibig sabihin ng bantay, mga Kristiyano po, may spiritual na mata. Amen? Tayo po yung may alam kung parating yung kaaway. At alam natin yung kaaway, palaging lumalibot. Sino ba dito mga nanay na hindi nila iingatan yung mga anak nila? Diba? Grabe, kahit bus yung feeling mo, Superman ka na pwede mong iligtas yung bata. Hawakan mo yung bus bago yung bata. Ganun din po sa spiritual na buhay ba? Tayo ay, sinabi ng Panginoon, go and make disciples. Blossom, fruit. They will know you are Christians by the way you love and by your fruit. Kung wala po tayong bunga, masasabi po natin, mga tunay na believer po tayo. Pag-isipan lang po. Yung iba talaga, baka isipin po, harsh naman yan. Pero, guys, salita lang ng Diyos po yung na-share ko. Puro salita ng Diyos. So, alamin natin, tinawag tayo ng Panginoon, tayo yung watchman. Tayo yung may tropeta. Kailangan po natin mabigyan ng warning yung mga tao sa labas about sa Word of God. Huwag mo po magiging reason na ikaw yung sisihin ng Diyos dahil kasi hindi mo po binigyan ng warning yung mga ibang tao. Amen? Naintindihan po natin, hindi po ako galit. Ako ay excited lang talaga na makakashare sa inyo, makaka-encourage. Please, patunuin niyo yung mga trompeta ninyo. Kung ganun yung tunog, wala namang makikinig siguro. Kailangan talaga, diba, alam na natin, pag wala sa tunong gitara, pambira, mag-worship ka, papansin naman yung gitara eh. Ganun din po tayo. Magpatuno po tayo sa Panginoon para pag sa labas dito. Dito safe tayo, kahit mag-awit tayo. Pero pag doon tayo sa street, amen? Sino dito sasaya? Sino ba dito magpa-praise the Lord pag nakita ng ibang tao? Dapat lang tayo lahat. Tayong lahat po. Doon po yung importante na part. The lost. Hindi po pwede sa loob lang ng church. Hallelujah. Okay lang mag-pray ako? Okay lang? Mag-pray lang tayo bago alam ko mag-pray pa tayo. Pero gusto ko lang mag-pray para sa inyo. Ito ay salamat ulit. Alam ko medyo mahaba po. O palaging sinasabi ng pag sinabi ni Kuya Ray, konti lang. Usually mga 45 minutes pa yan. Yung mga youth namin, nasanay na po. Pero gusto ko lang ipag-pray kayo. At ulitin ko lang, hindi po ito parang disiplina, hindi po ito pasipa ng masama, kundi sipa na maganda na go forward na. Mag-move up tayo. Mag-level up tayo para sa Panginoon kasi po, parating na talaga ang Panginoon. At ngayon, sa pagbalik niya po, hindi na ito ay para mag-save ng tao, kundi para na mag-judge. At tayong lahat po, ma-judge ng Panginoon. Ang mga Kristiyano, i-judge ng Panginoon din. Ano ba gusto natin yung judgment natin? Nasasabihin, bakit tahimik ka? Ang dami mong opportunity. Tapos, tulad na nabasa natin sa Ezekiel 33, binigyan kita ng option na mag-warning ka, pero wala kang ginawa. Ikaw yung reason kung bakit
naparusahan yung namatay yung tao. Tayo po yung nagbabantay ng iba. Please, please, makinig po tayo sa salita ng Diyos. Magiging mas matapang tayo. Magpatatag po tayo. Amen? So, kung halimbawa lang po, meron sa atin na gusto mo talaga i-renew yung ganitong feeling sa Panginoon, na i-renew na alam niyo kayo ay tinawag ng Diyos, take this time. Lapit ulit sa Panginoon. Lapit tayo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, patunuin mo ulit yung trompeta ko, Panginoon. Palinawin mo yung paningin ko para hindi ako masisisi sa katapusan. Nakakaiyak po yung mga talim na wala naman talim, o yung espada na wala naman talim. Sabi yung salita ng Diyos ay parang isang espada na kabilaan pa. Walang halaga po yung kutsilyo pag walang talim. Kayo po, yung salita ng Diyos nasa sa inyo na, kayo po ay parang espada ng Panginoon, yung liwanag ng Diyos. Please, huwag mong hayaan na nakatago. Huwag mong hayaan na ikaw tahimik. Huwag mong hayaan na ikaw lang yung may pag-asa. Sabi daw, ikalat natin yung pag-asa sa Diyos. So, hallelujah. Mag-pray lang po tayo. Hallelujah. Lord God, God, hindi naman to ay nagagaling sa akin kasi grabe, sino gusto mag-share ng ganito sa mga tao na hindi nga nakakilala eh. Ng sobra, Panginoon. Lord, ito ay talaga alam ko, Panginoon. Sinabi mo na i-remind lang natin yung mga kaigsonan, yung mga kapatid natin, na sila ay talaga yung nagbabantay ng iba. Yung mga wala pa sa'yo. At nasa sa atin ang power na bibigyan ng warning sa mundo, Panginoon. Please, Lord God, i-renew mo yung espiritu namin sa iyo, Panginoon. Na matandaan namin, Panginoon, kami ang ambassador mo, Lord. Kami yung tagapaghatid, Panginoon. Sinabi mo sa Mateo 28, go! Hindi sinabi na stay sa church, kundi sabi daw, go! And make disciples, Lord. Please, Lord God, buksan mo ang bawat puso, Panginoon. Ipalala mo sa bawat isa dito na nag-promise sa iyo, Panginoon, na sumunod sa iyo. At sa promise na yan, kasama po ito doon. Na kami po yung nagbabantay ng iba, na dapat lang talaga bigyan natin sila ng warning, Panginoon. Oh, Lord God. Please, Lord God. God, kung meron man dito, Panginoon, na nagpapaisip, Lord, na oo nga pala, kailangan ko talaga sadyain pa. Kailangan to magtyaga pa, Panginoon. Dahil kasi alam ko, shy type ako, Lord. Please, Lord. Ibuksan mo yung mata at yung puso, Panginoon. Palakasin mo, Panginoon. At Lord, pakita mo, Panginoon, kung kami ay sumunod sa iyo, oh, grabe, buhay sagana. Yung blessings mo, Panginoon, sabi mo, Panginoon, you will bless the righteous, pero never once, ikaw ay nag-bless ng kasalanan. So God, please, Lord. Please, Lord God. Lapitan mo ang bawat puso. Iparamind, Panginoon, na mas dapat magiging tropeta kami para sa iyo, Panginoon, compared sa magiging quiet, as in silent na type na Christian, Panginoon. Walang shy type na Christian, Lord. Hindi ka shy, Lord. At sabi nga ni Paul, I'm not ashamed. I'm not ashamed of the gospel. Mga kapatid, please, huwag po tayo magiging ashamed. Kasi ang Diyos lang ang hawak ng puso, kaluluwa mo. Kahit patayin ka pa ng mundo, ligtas ka pa rin sa Panginoon. So please, Lord God, lapitan mo po kami. Napakabuti mo. Salamat sa opportunity, Panginoon. Salamat, Lord, sa pulong mo, sa salita mo, Panginoon. Gamitin mo po kami para sa kaharian mo. Hallelujah, Lord God. Ikaw na po, Panginoon Kumilos. Ikaw na po. Salamat, Lord God. Binabalik namin sa iyo ang lahat. In Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah.